Magandang araw po sa ating lahat. Saan man kayong dako ng mundo, ako po'y bumabati sa pangalan ng Panginoon. Naway sa pagkakataong ito, nandyan kayo sa magandang kalagayan at nawa ang biyaya ng Diyos ang siyang patuloy na mag-ingat sa inyo. Gumawa ako o nag-record ako o nag-video ako, nag-live. Dahil nais kong magdala ng pag-asa sa inyo. Sabi nga ng Biblia, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Madalit sabi, hindi lang material na bagay ang kailangan natin. Hindi, I'm not saying na masama yung material things, subalit kailangan din natin ang spiritual. So kalimitan sa mga tao, hindi rin nila maintindihan kung ano yung tunay nilang kailangan. Okay? I believe sa pagkakataong ito, ang nais kong marahil kausapin yung mga tao na nakakaranas ng marahil bolso sa buhay nila, marahil empty. Ito alam na alam kong sabihin ito sapagkat naranasan ko. Marahil yung iba hindi ninyo kailangan ito. Marahil sa iba, ito ang tunay ninyong kailangan. I remember many years ago, hindi ko rin alam kung ano yung aking hinahanap noon dahil nakaramdam ako ng emptiness. I want to talk to you dun sa mababaw na I'm not using parang intellectual dito. Ibibase ko ang aking testimony o nangyari sa akin hindi lamang dun sa base sa salita ng Diyos o hindi lamang sa salita ng Diyos, bagkus yung sinasabi ng salita ng Diyos, yung pruweba. Okay? I believe mas maganda, mas effective kung nabasa mo yung salita ng Diyos and then na-experience mo yung sinasabi nito. Yun ang ibig kong sabihin. So, going back doon, marahil lang kakausapin ko lang ngayon o kakausapin ng Panginoon sa pamamagitan ng mensahe na ito, yung mga tao talaga na naghahanap sa Diyos. Na para bang hindi nila alam kung saan nilalagay ang kanilang sarili, hindi nila alam kung anong kailangan ninyo. Ang tunay palang kailangan ninyo ang Panginoon. Alam ko, tanda ko nung time na yon dahil masabi kong hindi naman ako salat sa material na bagay, pero there's something missing. And then sa 1 year na aking pagsisik, na hindi ko maintindihan kung ano yung bagay na yon. To make the long story short, kinatagpo ako ng Panginoon dun sa aking lungkot, dun sa lumbay o boring o empty. So para bang ako'y naniniwala na marami sa inyo diyan, marahil hindi material things ang kailangan ninyo. Ang kailangan ninyo si Jesus. Si Jesus ang nagbigay ng satisfaction sa aking buhay. Sa edad kong 25 anyos, going back 1985, 87, doon ako nakakilala sa Panginoon. So mula noon, nandito na ako. Merong isang clergy, tinanong niya ako, sabi niya, bakit hanggang ngayon nandyan ka pa? Na parang ang tanong, bakit hanggang ngayon nagsiserve ka sa Panginoon? And then ang sabi ko sa kanya, alam mo, mahal ko ang Panginoon. And then ang sabi niya, ang dami namang nagsasabing mahal nila ang Panginoon. And then doon ko sinabi, doon ko senior yung aking experience sa Panginoon. Nung sinasabi ko yun, ito yung word niya, sabi niya, meron ka palang genuine encounter with Jesus. So kaya alam na alam kong ikwento ang salita ng Diyos. Hindi dito, kundi na-experience ko yung Diyos ng Biblia. Kaya alam kong ikwento. Kaya alam kong abutin ang tao dun sa level na ito. Kaya masasabi kong maraming tao dyan, hindi naman talaga material things ang kailangan ninyo. Marahil meron sa inyo, nagkawatak-watak ang buhay ninyo, naghiwalay kayo mag-asawa, hindi nyo alam kung anong tunay na reason bakit ang buhay ninyo ay naging miserable. Kalimitan, hindi yung bagay na yon ang inahanap ninyo. Ang kailangan ninyo si Jesus. Kailangan ninyo si Jesus. Kaya itong aking pagsishare na ito, marahil kakakatagpuin kayo ng Panginoon sa testimony ito. Few years ago, merong isang babae na in-invite sa church. And then, doon sa kanyang inaati ng church, ang ginagawa niya, natutulog lang. Para mapagbigyan lang yung kanyang mga kaibigan na nag-invite sa kanya.
So, dumating yung time, yung dagok ba ng buhay. And then, doon niya na-realize, of course, hindi lamang ito, napakaraming tao na nakaka-encounter nito. And then, dumating yung sitwasyon sa buhay niya, doon siya nag-decide na si Jesus papasukin niya sa kanyang buhay. And then, itong babae na ito, sinurrender niya yung kanyang buhay sa Panginoon. And then, nakaranas siya ng peace, joy. You know, sa panahon natin ito, napakaraming mga tao na para bang naghahanap ng kapayapaan, naghahanap ng joy. Ito ang aking naranasan nung ako'y makakilala sa Lord, dahil dun sa aking pangungulila sa Diyos. Hindi ko rin alam na ang kailangan ko pala Diyos. Subalit dun sa aking tanong, meron kayang Diyos? Meron kayang buhay na Diyos? So, napakabuti ng Panginoon dahil dun sa salita niya. No, wala akong alam sa salita ng Diyos, hindi ko alam ang Biblia. Okay? May Bible kami, binabasa ko, hindi ko maintindihan. So, dun sa tanong na meron kayang Diyos. So, naging masidhi yung aking pagsisik. Ngayon pala, may scriptural na pala yun. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, kung hahanapin niyo ako ng buong puso, masusumpungan ninyo ako. At nasumpungan ko nga ang Diyos. Na-experience ko. Kaya yung tinatawag na experience o encounter o genuine encounter with Jesus. So mula noon, eto na ako. Hindi na ako himiwalay. Hindi ko sinasabing perfect ako. Subalit yung joy, yung peace na aking naranasan, hindi ko mai-compare sa anumang bagay. For me, si Jesus ang pinaka-importante sa buhay ko sapagkat siya ang nakapagbigay ng satisfaction, joy, peace sa aking buhay. So marahil marami sa inyo, wala kayo nito. Marahil hindi rin ninyo alam kung merong Diyos. Hindi kayo sure. Pero tinitiyak ko sa inyo, dahil naranasan ko ang Diyos, totoo siya at buhay siya. Marahil sa inyo, hindi niyo alam kung ano ang gagawin niyo sa buhay. Marahil nagkawatak-watak ang inyong buhay, marahil iba yung priority ninyo. Ang totoo lang, kapatid, ang unang-unang kailangan natin, ang Panginoon. Marahil itong nangyayari sa atin, itong coronavirus o COVID-19 na tinatawag. Ngayon, lahat tayo ay naka-lockdown, nasa quarantine tayo. So, ako'y naniniwala na itong sitwasyon na ito'y instrumento ng Panginoon na para bang kinorner niya tayo sapagkat gusto niya tayong kausapin. Dahil mahal niya tayo. Remember, mahal niya tayo. So, madalit sabi, ito yung time na magnilay-nilay tayo. Tamang-tama pa naman dito sa Lent. For me, ang Lent, ito'y nangyari na 2,000 years ago. Ibig sabihin, reenactment, Para bang dramatize or inaalala natin yung ginawa ng Panginoon sa atin 2,000 years ago. Ang gusto kong makita natin dito, ano ang magiging benefit sa ating ginawa ng Diyos through Christ sa atin. For me, walang masama dun sa reenactment or remember. Pero ang gusto kong makita ninyo, yung pakinabang mo dun sa ginawa niya. Halimbawa, sabi sa Scripture, by the stripes of Jesus, we are healed. Saan nangyari yung galos na yun? 2,000 years ago. Ngayon, tayong lumilitaw na tao dito sa mundong ito, pag nalaman mo yun, nagkaroon ka ng tiwala doon sa ginawa niya, marireceive mo yung blessing, yung grasya. So, ang Kwaresma o ang Lent, ang Lent, hindi siya parang papatayin mo uli si Jesus. Hindi. Nangyari na yun 2,000 years ago. Inaalala natin yung ginawa niya sapagkat gusto nating mag-benefit dun sa ginawa niya 2,000 years ago. Kaya ko sinasabi yung testimony ko, kasi naranasan ko yung grasya. Nabaptize ako ng Holy Spirit. Kailan nangyari yung bang Pentecost? 2,000 years ago. Bakit nung 1985 o 87, dun ako nabaptize ng Holy Spirit? So para bang ang ina-emphasize ko dito sa inyo, walang masama dun sa dadaanan mo itong Lent. Walang masama dyan. Pag-aaralan mo yan kung paano o isipin mo dyan kung paano yung pinagdusahan ng Panginoon para sa iyo.
Hindi ito parang ikaw ay maging malungkot. Okay? Hindi. Dapat merong rejoicing, merong joy doon, kasiyahan, sapagkat alam mo na ang Panginoon meron siyang ginawa sa iyo. So ang tanong dito, paano mo mapapakinabangan o magiging blessing sa iyo yung ginawa niya 2,000 years ago? That is the point. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang Biblia, hindi lang sa alam kong basahin ito, bagkus naranasan ko ang Diyos ng Biblia. Yun ang punto. Dahil ayokong imagturo ng Biblia na para bang ginagamit mo lang ito, like halimbawa, pag-aralan mo yung history, no? Pero hindi mo naman naranasan yung sinasabi nito, may kulang, bitin. Kaya nga for me, ang Diyos, katulad sinasabi ko, ang Diyos ay totoo. So marahil sa inyo ngayong gabi, dinadaan ko sa simpleng salitaan ito sapagkat gusto kong katagpuin yung sitwasyon nyo, yung kalagayan ninyo. Hindi naman ako taong intellectual, hindi ko linya yun. Kumbaga, yung naranasan ko sa sinasabi ng Biblia, yun aking gustong i-share sa inyo. Marahil marami sa inyo dyan na nakakapakinig nito, marahil wala kayong peace of mind. Marahil broken relationship. Kaya napag-aralan ko rin, nakita ko rin sa Biblia, God is a God of restoration. Mula dun sa Garden of Eden na kung saan, dahil dun sa pagsuway ng tao doon, nag-separate ang tao tsaka Diyos dahil dun sa pagkakamali o disobedience. So dahil dun sa ang Diyos, ayaw niya tuluyan tayong magkapagpatuloy dun sa cut na relationship na yun o putol na relationship. Ito yung time na inaalala natin pag Kwaresma, ina-explain sa atin na ang Diyos bumaba siya through Christ para i-reconcile tayo, ibalik tayo sa kanyang sarili kasi nawala nga tayo. So makikita ko dito is a God of restoration. Halimbawa, meron kayong sakit. Okay? Kaya nga dito sa Matthew chapter 10 nakalagay dito, as you go, preach saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. So, ibig sabihin dito, dinadala namin sa inyo yung kingdom. Dinadala namin sa iyo yung pag-asa. That is the principle of the kingdom. That is the kingdom of God. Dinadala namin ito kasama nung experience ko para maintindihan nyo. Like ako, nakaranas ako ng empty. Okay? Ngayon pala, ang kailangan ko si Jesus. So marami sa inyo na nakikinig sa akin ngayon, kalimitan hindi material na bagay ang kailangan ninyo. Ang kailangan lang ninyo si Jesus. Mamaya ililid ko kayo how to accept Jesus as your Lord and Savior. At ang Christianity din, gusto ko lang i-emphasize, hindi siya religion. Hindi siya religion. Ang religion, hindi siya magbibigay ng peace. Hindi siya magbibigay ng peace. Kalimitan, ang religion, ang ginagawa pa, nagsiseparate pa kayo. Nag-aaway-away kayo o nag-aaway-away tayo. Pero yung relationship mo sa Panginoon, kapag ito ay na-establish, titibay yung relationship mo sa Panginoon, titibay din ang relationship mo sa kapwa. Alam mo yung cross, sabi nga, yung papunta sa taas, yun ang relationship mo sa Panginoon. Kapag ito naging matibay, ang relationship mo sa iyong kapwa, gaganda rin. Automatic na yan. So, madalit sabi, ang inuuna muna natin, katulad na sabi ng Biblia, seek first the kingdom of God. Unahin mo muna. And then ito, gaganda na lang. Yun, nakakalungkot sa social media, makikita mo, ay ang daming mga parinig, ang daming away, ang daming nagbabas. Dahil kasi yung tao, dahil doon sa kanyang separation sa Panginoon, and then separate din siya sa kanyang kapwa. I remember sabi ni Lord Jesus, kung sinasabi ninyong mahal ninyo ako na hindi niyo ako nakikita, ang kapwa ninyo na ninyo nakikita, hindi niyo kayang mahalin. Sabi niya, mga sinungaling kayo. Ang tao na nakikita ninyo o kung ano ang ginawa ninyo sa kapwa ninyo, ginawa ninyo sa akin. Naniniwala ako sa sarili nating kakayahan, hindi natin kayang gawin. Subalit sa pangako ng Panginoon, He will give the Holy Spirit to us. Sa Joel, sa Old Testament, ang sabi ng Panginoon, on the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. And then dun sa Acts chapter 2, verse 1,
na nangyari yung kaganapan nun, yung fulfillment. So nakita natin yung mga disciples, follower ni Jesus, they are 120 of na nakakamali, napuspos sila ng Espiritu Santo. Nakita natin ang isang example si Peter. Si Peter, doon sa kanyang pagiging, allow me to use the word, balimbing, di ba, dininay si Jesus. Isang bagay yon na kahinaan. Subalit nung siya nabaptize ng Holy Spirit, nag-preach siya noon, very powerful. Imagine 5,000 yung mga na-save. So ibig sabihin doon, o pinapakita doon, without the Holy Spirit, without the anointing of God sa tao, hindi mo kayang gawin. Hindi mo kayang gawin. Sapagkat we are only human. Okay? Kumbaga, trying hard lang nating gawin, pero at the end of the day, nag-give up tayo. Ang beauty sa Diyos, because the strength na nanggaling sa iyo, i-empower ka niya, magagawa mo yung mga bagay na pinapagawa sa iyo. Nasabi nga ng Scripture, I can do all things through Christ who strengthens me. So madalit sabi, ang tao hangga't hindi niya tinatanggap si Jesus, hangga't wala siyang Holy Spirit sa buhay niya o sa kanyang pagkatao, hindi mo kayang gawin. Alam kong sabihin ito sapagkat galing ako dito. Bago ako makakilala sa Panginoon, dahil sinasabi ng Scripture, dahil daw yung flesh natin, lust of the flesh, doon lang tayo umikot. Kung ano ang gusto nito, sinusunod natin. Subalit dahil dun sa kasamaan na dulot nito, yung ginagawa niyang labag sa kalooban ng Diyos, kasi yun ang kanyang nararamdaman. So kung yun ang nararamdaman mo, susundin mo yun. Ngayon, dahil ito, labag kalimitan sa gusto ng Diyos, that's why we need the Holy Spirit. Alam ng Diyos yun. Kaya nga, ibinaba niya yung Holy Spirit. I believe itong time na ito, itong nandito tayo sa, ayoko sabihin na crisis. Ako'y naniniwala, sapagkat makikita mo sa Biblia, ang Diyos, He turn always yung bad situation into opportunity. Okay? Kung minsan sabi nga, in darkness, there is treasure. Doon sa problema o doon sa struggles, makakakita ka ng solusyon. Okay? Kaya ini-encourage ko ang bawat isa. Sa sitwasyon ninyo, ano man sitwasyon ninyo, marahil wasak yung pamilya ninyo, marahil kung ano-ano mga problema, maghintay lang kayo. And then umasa kayo sa Panginoon. Mas maganda kung babasahin ninyo yung Biblia ninyo nang sa ganun malaman ninyo kung ano yung pag-asa ninyo sa Panginoon. He will turn yung bad situation into blessing. Hindi ko makalimutan nung si Lord tsaka yung mother niya, si Virgin Mary, invited sila sa wedding. They call it wedding of Cana. And then naubusan sila ng wine doon. And then ang sabi ni Virgin Mary kay Jesus, naubusan sila ng wine. And then, to make the long story short, He turned the water into wine. For me, ang dating nun, lahat ng problema, kapag inilagay mo yan sa Panginoon, iti-turn niya yun into blessing. Tingnan mo na lang yung mga disciples, 12 disciples, 12 apostles. Marami sa kanila, they're sinners. Tax collectors, Itong mga tao na ito, kung titingnan mo sa standard ng mundo ngayon, they're nothing. They're zero. Anong magagawa niyan? Anong ibubuga niyan? Pero nakita natin, because they empower ng God itong mga tao na ito, they display mga malalaking bagay o mga milagro. Sapagkat ang Diyos ang nasa kanila, the Holy Spirit is with them. Merong time sa Jerusalem o sa Israel, itong mga tao na ito, itong mga disciple ni Christ, mga apostles, para bang ini-small sila. And then, doon nila na-realize, dahil ang salita doon, itong mga tao na ito, uneducated ito. Wala namang pinag-aralan . Nandun yung criticism. And then, maya-maya, they realize na lagi nilang kasama si Jesus. Madalit sabi, kapag ikaw ay Christian, lagi kang maganda yung relationship mo sa Panginoon, nag-grow ka na sa spiritual mo, you can demonstrate yung character ni Jesus. Katunayan, sabi ni Lord, if you believe in me, the works that I do, you will do also. So madalit sabi, kapag ikaw ay Christian, kung si Lord, na-solve na yung mga bagay-bagay na yun, hindi siya sumurrender, hindi siya nag-give up doon sa mga challenges, even doon sa cross hanggang sa kamatayan. So, madalit sabi, kung ikaw ay Christian, sa gitna ng crisis na ito,
Hindi ka dapat marinigan ng reklamo because you're Christian. Para bang dito mo ipoprove yung pagkakilala mo sa Panginoon. Doon mo ipoprove na yung ability ng Diyos ay nasa sa'yo. Hindi ko makalimutan, sa Genesis nakalagay, God created us according to His image and likeness. Para bang doon sa salita na yon, kung tayo ay nilikha ng Diyos, nakawangis niya, ibig sabihin, kung ang Diyos kaya niyang harapin ang bagyo and then naniniwala tayo sa Kanya. Kasi yun ang sinasabi niya eh. He who believes in me, the work that I do, he will do also. So madalit sabi, kung magkakaroon lang tayo ng awareness, okay? Remember, ang DNA ng natin kapareho ng Diyos because we are created according to His image. So madalit sabi, tayong mga tao, hindi natin pwedeng idahilan na sapagkat ako'y tao lamang. Hindi, para bang binababa mo o dinideny mo kung sino ikaw. Tayo ay kawangis ng Diyos. And then sinasabi ng Scripture that we are the temple of the Holy Spirit. Ngayon, naniniwala ako na hindi naman lahat ng tao ay baptized ng Holy Spirit. Kiniklaim lang nila na sapagkat nakasulat dito that we are the temple of the Holy Spirit. Ang tanong, naranasan mo ba? Ikaw ba'y nabaptized ng Holy Spirit? Marahil hindi pa. Kaya kapag dating ng bagyo, unos, nag-give up tayo. Pagdating ng temptation, nag-yield tayo doon sa temptation sapagkat hindi natin naranasan yung sinasabi ng Scripture. Para bang kinukot natin yung Scripture pero hindi naman nangyayari sa atin. So merong pagkakaiba doon. Okay? Para bang gusto mong, kung nagtatrabaho ka man sa isang shop or pabrika o inaari mo yung tindahan na yun na hindi naman iyo. So, para bang merong question din doon? Of course, merong pag-asa. As I mentioned, mamaya pagkatapos kong mag-share, I want to leave you how to accept Jesus. Kasi ito yung nangyari sa akin eh. Hindi siya religion. Sapagkat sinasabi sa Scripture, if you confess that Jesus, na siya ay anak ng Diyos, na namatay siya at nabuhay siya mag-uli, ikaw ay maliligtas. Okay? You need to confess, you need to accept Jesus as your Lord and Savior. Okay? Nang sa ganoon si Jesus, merong isang sa social media may picture, yung illustration doon napakaganda. Merong pinto doon, si Jesus kumakatok siya. Okay? Wala siyang knob, no? Kumakatok siya, ang pinapakita doon, si Jesus hindi kanya i-force. Para binibigay niya yung free will sa iyo kung pagbubuksan mo o tatanggapin mo si Jesus. So ang point ko dito, nagbibigay ako ng pag-asa, no? Dinadala ko si Lord sa inyo dahil sa Kanya lang natin masusumpungan yung peace at saka joy. Konti pa, no? Ang Biblia sinasabi, the joy of the Lord is our strength. Kapag mayroong joy, diyan, at yun naman ang gusto ng Diyos, nagkaroon ka ng joy. Kapag mayroong joy diyan, sapagkat tumiba yung relationship mo sa Panginoon, anumang unos at bagyo, o anumang trabaho, anumang hirap ang pinagdadaanan mo, sapagkat mayroong joy, hindi ka napapagod. Because there's joy. The joy of the Lord is our strength. So nais kong mag-pray, marahil ito yung time na binigay ng Panginoon sa inyo to accept Jesus as your Lord and Savior. Nais ko kayong anyayaan, na tanggapin si Jesus. Nais kong anyayaan kayo na kayo yung muko at ipikitan yung mata. And then sabihin ninyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako po'y naniniwala at kino-confess mula sa aking mga labi na ikaw ay namatay at ikaw ay nabuhay mag-uli. Binubuksan ko po ang aking puso, inaanyayaan kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Puspusin mo po ako ng iyong Espiritu Santo upang makalakad ako ng naayon sa iyong mga salita. Ako na lang po mananalangin. Dakilang Diyos, katulad ng iyong pangako, nasabi mo, ibubuhos mo ang iyong Espiritu sa lahat ng laman. On the last day, you will pour out your Spirit upon all flesh. Lord, nakita namin ito, the day of Pentecost, kung paano nakareceive ang mga unang mga disciples, apostles. Ganon din, Panginoon, sa mga nakaraang mga henerasyon mula noon. Even ako, Lord, naranasan ko kung paano mo ako pinuspos ng Espiritu Santo. Lord, sa oras na ito, ang lahat ng nakikinig, ang dalangin ko, ibuhos mo ang iyong Espiritu Santo sa kanila. Maranasan nila, Panginoon, ang grasya na pinangako mo sa kanila.
Hindi lamang sa salita, Panginoon, na nakikita namin sa Scripture. Gusto kong makita nila at maranasan ang kaganapan, Panginoon, ng iyong mga pangako sa kanila. Lord, maramdaman nila ang iyong grasya, ang iyong Espiritu Santo na sila napuspos. Ilista mo ang aking pangalan, Lord, sa aklat ng buhay. Amen. Ako na lang po mananalangin, no? Para ito sa mga kagalingan. Kung meron po sa inyo na merong sakit, no, saan man kayong dako naroon, nais kong ipatong ninyo ang inyong kamay sa bahagi ng inyong karamdaman. And then magtiwala po kayo na kaya kayong abutin at pagalingin ng Panginoon. Salamat, Lord. Panginoon, sa oras na ito, nakikita mo ang aking mga kapatid. Nakikita mo ang kanilang mga pasanin. Katulad ng iyong sabi sa Matthew 11:28, lumapit kami sa iyo, kaming lahat na napapagal at nabibigat ang lubha. Lord, marahil ang aking mga kapatid na nakikinig sa oras na ito, punong-puno sila ng mga karamdaman. Marahil matagal na silang nakahiga sa banig ng kahirapan. O saan man sila naroon, Panginoon. Lord, ang dalangin ko'y iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanila. Hayaan mo, Lord, na maramdaman nila sa oras na ito ang kagalingan na nagbumula sa iyo. Lord, hayaan mo na maramdaman nila ang iyong presensya. Show up to them, Lord, right now. Lord, kung ang kanilang pamilya nagkawatak-watak, kahiwalay, o anumang problema meron sila, Lord. Lord, alam namin that you are a God of restoration. Lord, have mercy upon them. Katagpuin mo sila, Panginoon. Hipuin mo sila, O Diyos, sa oras na ito. At Lord, kung meron man silang mga tao nandito na marahil nandun sila na positive sila sa COVID-19, Lord, alam namin na walang imposible sa iyo. Ikaw ang nagpapagaling noon, ngayon at magpakailanman. Lord, have mercy upon them. Katagpuin mo sila, Panginoon. Lord, dinadalangin ko rin ang mga churches, especially mga leaders, mga tao na tinawag mo upang mangaral lang yung salita ng pag-asa. Lord, ang dalangin ko, palakasin mo ang bawat isa. Nawa sa gitna ng darkness, sa gitna ng mga testing na ito na pinagdadaanan ng maraming tao sa buong mundo, Lord, nawa kami magkaroon ng kalakasan upang maiparating namin ang pag-asa sa kanila. Sapagkat meron kami accountable, Lord, sapagkat tinawag mo kami upang magbigay ng pag-asa sa iyong mga nalikha. Lord, ang dalangin namin, makilala kanila sa malalim at bibliang pamamaraan. Lord, binabalik na namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you next time po.